Salamat sa pag-post nung part 1, Spookify. Ito na ang nangyari ng kagimbal-gimbal na karugtong ng storya. Sumiklab ang galit ng pamilya ng mga kumulam sa ama ng live-in partner ko sa pagganti at nalagasan sila ng isa sa pamilya nila. Gumanti rin ulit sila at ang live-in partner ko na ang pinagdiskitahan nila. March 2010, hindi ko na maalala ang exact na petsa ng buwan. Gabi noon nang magising ang partner ko na namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Akala lang namin noon may nakain lang o kinakabag na naging dahilan. Umabot ng 1 linggo ang sakit ng tiyan niya at lagi siyang umiiyak. Tiningnan ko ang tiyan niya at hinipo ko at nagulat ako. Ang tigas! At para bang sinimento. Okay, parang bato ang tigas talaga. Hindi na normal ang kalagayan niya. Kaya agad na naming dinala sa manggagamot. At confirm, kinulam nga ng mga pamilyang may galit. Alam na namin kung sino kaagad ang may kagagawan, kaya in action na ako. Gabi yun, at pumunta ako sa sementeryo para tawagin ang kaluluwa ni Papa. Mahigit 1 oras yun ang paghihintay bago siya tumugon sa tawag ko. Kasama ko sa sementeryo kapatid ng live-in ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Buddy. Nasaksihan niya ang pangyayari nung gabing yun. Natakot siya pero sabi ko, wala siya dapat ikatakot dahil ama niya ang tinatawag ko. Ayaw niya maniwala nung una pero nung nakausap ko ang ama niya, napaiyak siya at saksi siya sa pakikipag-usap ko sa kaluluwa nito. Hindi nagpakita ang kaluluwa pero maririnig namin ang boses niya. Humingi agad ako ng tulong kung anong gagawin para gumaling yung anak niya. Sinabi niya kaagad na may ibinaon yung nagpakulam doon sa kabilang sementeryo na barangay. Bali 2 kasi ang sementeryo doon dahil sa relihiyon. Agad ko tinanong kung saan ko mahahanap yung ibinaon ng mga nagpakulam. At sinabi niya na nasa malaking cross daw ito ibinaon. Hindi daw ito malalim at basta lang daw ito tinabunan ng lupa at maliit lang. Bago pa kami matapos mag-usap, na nakaharap sa puntod niya, dumating yung nilalang na parang kambing na may halong pagkaaso. Nasa itaas ito ng puno, nakatingin lang sa amin at napansin din yun ni Buddy. Kinalabit niya ako, tinuro yung ibabaw ng puno, tumango lang ako. Na ibig sabihin alam ko. Tahimik namin nilisan yung sementeryo at nakasunod yung nilalang sa amin. May dalang flashlight si Buddy at dahil sa halatang takot siya, iniilawan niya ito kapag dumadapo sa mga puno. Nakauwi kami sa bahay at sinabi namin sa mama nila at mga kapatid na ganun ang nangyari sa live-in ko. Medyo nagimbal sila sa kanilang nalaman kaya pinagplanuhan namin na puntahan yung sementeryong may pinagbaunan ng malaking cross. Nalaman ko rin nung gabing yun na yung nilalang na parang tagapagbantay ay ang alagang sigbi ng ama nila base sa sinabi ni Buddy. Natatakot daw talaga siya sa nilalang na yun dahil minsan wild daw yun, lalo na kapag full moon. Tinawanan ko lang siya kasi alaga yun ng ama niya, kaya hindi yun tumatalo ng amo, lalo na't walang napasahan ng kanyang ama. Ang para maging amo nito ay mananatili yung loyal sa amo, kahit wala na. So fast forward tayo, nung umaga na yun, mas lalo naging mahina at laging lumuluwa ang live-in ko na nakaiga sa isang sofa. Kaya umalis na kami ni Buddy at yung mama nila yung nag-alaga sa live-in ko. At meron na kaming 11 months baby noon kaya yung kapatid nilang babae muna ang nag-alaga. Nung makarating na kami sa sementeryo, tinawagan ko muna ang bilas ko para tulungan kami ni Buddy sa aming paghahanap sa ibinaon baka kasi matagalan lang kami kung kami lang dalawa ang maghahanap ni Buddy. Malapit lang kasi sila sa area na yun nakatira. Bumukod na kasi ng bahay ang isang kapatid nilang babae dahil nag-asawa na ito. Pagdating ni Bilas, natawagin lang natin sa pangalang Erwin. Agad naming sinimulan ng maghanap. 20 minutes nang nahanap na namin sa may gilid ng malaking cross na may semento. Kaagad ang isang kulay itim na tila maliit lang ito. At nirolyo sa itim na sinulid. May laman ito sa ilalim na tiningnan namin. Nagulat kami sa natuklasan. Isang papel na tinusok ng karayom at nakasulat ang buong pangalan ng live-in partner ko with family pa nakalagay. Galit na galit ako sa nakita ko. At parang gusto kong lusubin ang mga tampalasang kapitbahay na mahilig magpakulam. Sabi ko, bakit kailangan pang gawin ng mga bagay na to? Bakit di na lang idaan sa harap-harapan digmaan ng magkaalaman? Pinakalma ako ni Buddy at Erwin ng mga oras na yun. Naging maayos din ang pakiramdam ng kalivin ko pagka-uwi namin at yun nagiinuman na kaming 3 sa labas ng bahay. Nakita namin yung kapitbahay na may gawa nung kulam-kulam na yan. Pinigilan ako nila dahil susugurin ko na sana. At alam ko sa sarili ko na makakagawa ako ng krimen nung time na yun. 1 linggo ang lumipas, umuwi na kaming Cagayan de Oro. At akala ko maayos na ang lahat. July 2010, nagkasakit ang baby namin at pinagtataka ko,
Healthy naman ang bata at dinala namin sa health center. Ayos naman siya. Pero kapag tuwing gabi laging umiiyak, di natutulog at nagkaka-LBM. At di na nadidede. 3 araw na dinanas ng baby namin yon. At nung dali na namin sa ospital, ay alam ko na sa sasakyan pa lang, papuntang ospital ay tumigil na ito sa paghinga. Sabi ng doktor, dead on arrival. Binurol namin si baby 3 days lang kasi di pwede may balsamo at in-inject lang ng formalin. Sa huling gabi ng lamay, habang nag-iinit ako ng tubig para sa kape, napansin ko sa may bintana yung nilalang na alaga ni Papa. Ibig sabihin, andito ang kaluluwa ni Papa. Agad akong lumabas at hindi ako nagkamali. Narinig ko ang boses ni Papa. Sinabi niya na si baby ang pinuntiryan ng mga lapastangang nilang kapitbahay. Biglang may sumigaw sa loob kaya agad akong pumasok. Si Mama napasigaw sa nakita niya at tinuro ang kabaong ni baby. Tiningnan ko at laking gulat ko dahil hindi ko na makita mukha ni baby. May mga puti na bumubula na lumabas sa bibig at ilong at mata niya. Tapos yung mga bula naging insekto na may mga pakpak na kaya sinara ko ang kabaong para walang makakita bukod sa aming dalawa ni Mama. Napakuyom ako sa galit. Gaganti ako. Anak ko ang kinuha nila, anak din ng kabayaran. Palobat na ako. Itutuloy ko na lang ang part 3. Pasensya na, mahaba pa talaga ang nangyari sa amin. Abangan nyo na lang ang karugtong. Salamat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.